Good day, students. This is a recorded discussion for Chapter 9 of Auditing in CIS Environment. So in this chapter, we will tackle auditing the revenue cycle. So in this chapter, we will have the general procedures that constitute the revenue cycle and with the key accounting records and documents employed in this cycle. So in auditing revenue, guys, since revenue is an inflow of resources, diba? Embodying economic benefits. So this is the main source of funds gyud sa companies. So in you as auditors or kita as auditors, the basic foundation gyud when auditing revenue is our understanding of the client's operation. Okay? Because revenue man good is if i-compare ninyo siya, if mag-audit mo og expenditures like expenses, purchases, um, lahi man gud siya og approach. Though same gid siya, same weight pod as to the kanang kabug-aton, but ang revenue man gud usually bisa kong experience is uh, our procedure is more on the understanding and analytical procedures good. And then when we apply ganing substantive testing, we uh, compare it with the reports, BIR reports. Kay revenue man good is one of the ano siya, um, one of the factors sa financial statement nga i-highlight ni uh, government, okay, revenue. Because mainly that is the source man good of kanaganing business sa tax, okay? Before i-deduct pang expenses, okay? So that revenue or in terms of kanang mga goods sales ang term, for services more on service revenue ang term. So generally revenue is a highly kanaganing highlighted jud by the government in terms of the reportorial sa ilaha. So muna siya nga ang foundation gyud ninyo when you audit revenue is your understanding sa uh, client nga operation. How the company or how your client uh, do their operations. Okay? So revenue, we focus this more on sales ta ani or service revenue. Okay? General gyud nga term is revenue. So basically, the audit of revenue will be initiated by what document? Customer's order on the part of expenditure, which is purchase order. But in terms of revenue, that would be sales order. Okay? So if we do a parallel lang na comparison between sa revenue and expenditure, sa ako sa so ganito. Wait sa. Mhm. Di ko ka-draw. Sige na lang, diri na lang ko diha, tara. So sa revenue cycle, ato i-compare siya sa expenditure cycle, expenditure mo on purchases man ta o purchases and expenses, while sa revenue is more on the inflows gyud, okay? General as inflow. So sa expenditure, sa part ni disbursing na company, basically ang kana is mag-start og purchase requisitions by the department nga nag-request for an item or inventory, and then it will be processed into purchase order na siya.
And then that would be the equivalent sa atua sa revenue cycle as sales order. Okay? So, muna na ang equivalent. So, question. Do you think that sales order uh, will be directly submitted to the accounting? Meaning, ang order is from accounting department of the buyer to the accounting of the supplier? Do you think na accounting to accounting ang transaction ana or the normal practice ana? So, dili tanan. Okay? So, the answer is dili tanan. Though na ay by nature siguro of the operation nga mag-accounting to accounting, but there are some operation gyud sa company siguro sa different na industry is ipaagi gina nila og sales department. Of course, sales order. So, sales gina. Okay? So, basically, ang kanang mga sales order is initiated from the sales department. Though na ay times na, especially if business partners na gid sila, so, ang sales order will be directly emailed to the accounting. Okay? So, then accounting mo, course through na po na sila sa sales department. Okay? But generally, the sales order will kanang magikan gid na siya sa sales department. Okay? So, in my experience, my first employment gyud, since ang kato nga company is more on the distribution, so kanang from supply, bali mahog nga ang company nga akong giworkan is the supplier of merchandises, and then the sales agent will kana ganing sila ang mo contact ngadto sa mga groceries, sila ang bali mo distribute sa merchandise. So, sa amo nga setup is ang sales agent gyud ang ah, mo gather sa mga orders. Okay? Kay sila man ang contact bali. So, if na sales order nga request, so ipaagi ni sales agent, and then di pa siya mo sulod si accounting. Okay? So, basically guys, ang kining sales order will be subjected to kaning credit limit na process. So, if you already read the book, so makakuha na mo nga ang kining mga orders will be subjected to kanang nga credit credit inspection, or unsay di ko sure sa term, but ang kini nga function is ang company or specific na siya nga department, sila ang mo evaluate if i-allow ba na sa company nga tagaan og order. Okay? So, basically, ang kini nga credit inspection is mahitabo na siya if kana ganing mga utang. Okay? Of course, dili na gid ka kanang credit inspection or iyahang as to credibility niya sa payment if cash. Okay? So, automatic na gid na kung cash. So, basically, ang kini is more on mga if utang. Okay? Basically pod, ang kining mga customers nga mangutang are kana ganing no na pud na sa company. Okay? So, sa setup guys, para na mo'y idea lang, ang kining mga customers and suppliers na na siya established na relationship, like business partners na gina sila, bali bali murag siguro na uban nga companies nga through contract ang ilahang pagka-business partner, but some are kana ganing due lang or kanang murag as a result lang of kana ganing good terms nga maay mo bayad. So, na-establish na ang relationship ni supplier and ni buyer. So, sa akong experience, ang kining kalimot man gud ko sa term ani, customers information o customer ah, retaining information na bali if naay customer guys, bali pa-fill upon gid na ni supplier og form. Okay? So, ibutang dito ang company name, then unsa ilahang mga kanang murag estimated nila nga order nila for span of time, bali ilahang mga
murag perspective nila nga paliton nila timely ba sa supplier, and then kanang i-evaluate na ni company. Okay. Sige, para di ta ma-confuse, ang ato ang perspective is nata ni kuan ha, nata ni supplier. Okay. So dili ta mo touch ni customer na perspective. So ang akong gi-discuss is sa perspective or sa point of view ni supplier. So kana guys, if if mo man nag-fill up si customer or prospective customer sa form, i-evaluate na siya sa mga officer pod sa accounting department. Bali more siya segment lang sa accounting department nga sila ang focus on the kanang credit limit na paghatag sa mga customers. So credit limit kanang bali allowable nila nga utangon in every transactions. For example, si customer 1, based sa iyahang kanang pag-assess is ang i-allow ra nila nga receivable is mga 100K. So customer 2, dili kay siya dako, so mga 10K lang nga utang ang allow. Okay? So muna ang pag-establish sa credit limit sa customers. So ang kining mga customers pod, bali gi-establish na pud na siya nga record sa system. Okay? So kung mo-order na sila, automatic na nga murag mopili lang sa system kung kinsa to ang ni-order. So if you can still recap sa inyong QuickBooks, I think murag naa man siguro mo'y topic diha nga naa na mo'y list of customers, di ba? If may mo order, i-click ra to ninyo and then i-input lang ninyo ang mga order. So kana mo na siya foundation nga nganong naay customer list in the system, because it was already kanang evaluated by the company if dawato na nila as regular gyud na customers. Okay? So mo na siya ang concept anang pag-establish sa credit limit o nganong naay customer list in the system. Okay? So kana, so after ana nga ma-evaluate sa company ang order, so if allow nila nga mangutang na pod bisag napa-existing na wala na bayaran, so depende na sa company. Okay? So diha na siya mo issue og kanang mga SI. General ra ni siya ha. So sa book is gi-detail gud niya ang process. But for general view overview lang gid sa process is mo ni siya. Okay? Napaong. Sorry. Na-disconnect ang akong extended monitor. Ana. So SI. So ang SI, based akong experience, usually 3 copies ni siya. Okay? Naapoy uban nga 2 copies lang. So 3 copies kay ang first copy or the original is given to the customer. Okay? Inig-distribute ani sa merchandise nga gi-order na customer, iyaha ang original copy. Okay? And then the second copy is for the accounting. Bali retaining nila nga copy. And then the third one is sa mo deliver. Okay? Or kung mo deliver ang company, bali wala siya independent na shipper. So bali in-house lang nila nga shipper. So i-retain na siya sa kato nga department. Okay? Sa shipping department. Kay itakdo man gud nila ang invoice sa ilahang gipagawas na items. Okay? So if naka-read na mo sa book, you can actually picture out kung unsa kung gipang yaw-yaw ni Miss. So kana. So tulo copies kung duha ra pod, wala ko dili ko sure if kuan na siya, but for 2 copies siguro ang most probably nga situation na is in-house ang delivery or in-house ang shipment. Okay? Dili siya other parties. Okay? So kana customers copy gihapon, and then sa company ang ikaduha nga copy. If 2 copies lang SI, but usually gyud SI is 3 copies gina. Okay? And then that sales invoice is the official gyud. Okay? The official document gyud in terms of BIR or mga government establishment. Ang kanang collection receipt is the supplement of the SI. Okay? Ang kanang collection receipt
will be used if kanang ER. So collection from the term itself, so collection receipt. So inig-collect na ni kanang usually good ang mo-collect ana is um if gi-separate siya sa kuan is more on kanang mga messenger nila sa company. So sila ang suguon to collect the cheque ana. So sila ang mo-issue ana sa customer. Okay? So sige maghatag lang kog deeper ana nga kuan inig collection. Okay? Na may topic sa book nga collection nga part. Okay? So kana SI. So that would be the sales invoice. And then the last one is muna na siya ang kanang sa stock release na pud na siya, sa warehouse na siya nga document. Okay? So diha na nga mag-issue na siya mag-issue na sa merchandise. Okay? So sa setup ani bisa kong experience ang kini nga documents is dili na siya ingon nga kanang from accounting gi-forward na inidagan didto nga personnel giadto ni accounting yan nidagan na pud siya ni warehouse. No, in most of the setup gyud sa company is system na gini siya. Okay? So bali pag kuan lang ni pag pick up sa system. Okay? So sa akong experience ang ako manggong role ato pag first na ako nga employment is finance supervisor. So ang buhaton ako ani is if na SO mo pop up ra man sa mesa sa ako ang kanang user interface as finance supervisor. So mo pop up ra na nga na order and then tan-awon ra nimo kinsa ang customer and then kuan i-consult pud ako sa akong head if okay ra ba ni siya. Then ipangutana pud sa AR if naay kana ganing wala napay balance or outstanding balance and then if okay na mo-click ra ko dito nga approve and then i-generate ra pud na nila ang SI and then ang taga-warehouse makita ra pud na nila ang SI nga gi-approve na. Okay? So i-generate ra pud sila lang mo print. Okay? So dili na siya kanang naay personal nga magdagan-dagan sa document. No. More on system based na gina siya in actual. Okay? But I don't know sama ka ng mga gagmay na companies. Okay? But basically mo na siya system na siya. Okay? So kana. Sa ning ibalhin para nag-extend magud kog monitor so duha na akong monitor. So mo na nga kung mo blackout usahay ma-disconnect ang sana siya ang extended. So kana guys. So kini hope guys nga at least kabalo mo mobasa og flowchart. Okay? Bisag basic lang, bisag dili inyo masabtan na tanan but as long as you can actually pick up the katulang mga main nga ano siya, concept aning flowchart. Okay? So kini basic man na siya aw kanang kuan man na siya kanang detailed gid na siya nga process but naagya pa ng basic concept. So customer mo na siya nga na customer's order sa ato nga part that would be a sales order. Okay? And then mo na siya nga na mga documents kining customer's copy or mga SI na ni siya. So usahay pod na naapoy copy ang sa credit department ang term credit department sa sales order kay murag mo na ila basis if okay sila. Okay? And then the stock release so kani mga documents ni siya. Okay? So ang kining A is connecting na siya dinhi. Okay? So mo na siya pasabot. Okay? So hopefully nga mas sabtan na ninyo ang flowchart kay it would basically so dapat basic skill na ninyo nga maka-read mo og flowchart. Kay sa akong experience guys na atoy ako lang i-share. So naatoy once nga ang kami lahi siya nga team gipapahimo sila og flowchart sa ilang i-propose na flow.
operation flow. Kay new man to siya nga kanang company, dili to siya external internal to siya. Bali nagpa-propose ang client og basic lang na flow sa accounting. Okay, so ang gigamit nilang sir is flow chart. So kana so pag-discuss nila amot yun sa nila pag-discuss but mo to siya nagtabangay mi paghimo ato. Okay, so kini kanang mga document na nga icon kana so dapat ka familiar mo na. So ang kini is connecting na siya dinhi. Okay, so meaning ang kini is document is magamit gyapon siya sa warehouse. Okay? So kani. So kini i-forward na siya dere kana. So diha na siya murag business na pud nila to release the items from warehouse to the shipping. So ang shipping mo na mag-issue og kanang mga bill of lading which is related sa inyong intermediate accounting na ang topic ay inventory. Okay. So I hope nga medyo nasabtanan ninyo ang overall accounting world. Okay, so kini bill of lading familiar mo ana sa inyong inventory na topic sa intermediate accounting. Okay? So kana. Mo na siya sales then credit. That is to check if angay pa ba tagaan og kanang angay pa ba pautangon ang kanang customer or dili na. And then diha na warehouse and shipping. So unsa man ning data processing? So kini guys is more on the system na siya nga flow. Okay? So medyo complicated siya but this is how the system kanang operates. So okay ra na din yung nasabtan basta kay kuha na siya. System na gyud na siya. Okay? So at least ang kini nga part nakasabot mo ana okay ni. Okay. So basic lang. So ako ni siya balik. Uy. Okay. So kini. So kini akong gipasabot gani nga approving the credit. So which involves verifying the customer's credit worthiness. So angay pa ba siya pautangon or dili na. Do usahay mo approve sila bisag na apay balance usahay dili pod. Okay, so usahay ipakuan gid nga bayaran to ang existing na outstanding balance sa customer before sila tagaan og kanang sa ilang order. So mo na siya guys nga in scenario gyud or murag seldom ra siguro but bisa kong experience no kay katong first na kong employment kay nakaingon jud ko nga sales department and the accounting department sometimes naa sila kana ganing conflict of kana ganing murag sa ilang responsibility ba sa company. So si sales man good department ang ilang focus is to maximize gyud the sales. So ang ilang focus usahay dili kay na sila mind as to the collection nga dugay ma-collect. Ang ilaha is basta maka-generate gid og sales. Okay? But kay nabaya nga some of the companies kana ganing policy or mura ganing ilang incentive to the sales department is through the sales generated. So more on kuha customer order ana. So mo na ilang focus. Ang sa accounting man pod is kita man gud ang kana ganing control mura ganing imbudo diha maungot sa ato atanan. Okay, so kanang kita ang mo analyze if kanang usa impact ani if pautangon pa ba kana so nya do pautangon nato dugasan mo bayad so na maka-affect pod na siya sa inflows sa company. Of course kay every month baya na expenses. So sildo na lang daan sa sales. So kana every conjud recurring gid ang sweldo. So if dugay maka-collect from that customer so ma-affect ang funds ni company. So mo na nga usahay kita ang accounting ang mo control if pautangon pa ba or dili then ang sa sales ganahan sila nga tagaan og order. Okay, so mo na nga based on experience sa kaingon jud ko nga sales department and accounting are sometimes kana ganing naa jud sila conflict. Murag do masabtan nimo ang kuan but mo na siya reality gyud. Okay, so medyo stress gito siya nga times. But nalingaw ra ko actually. Daghan ako nakato dito. Okay? So kana. So process shipping order. So mo na siya nga
kini mag-send na og kanang for shipment. So if you can still remember sa katong inyong intermediate accounting na subject, specifically inventory na chapter, so dito ninyo ma-relate ang kanaganing pag release na sa warehouse. So mo na siya nga depende sa shipment terms sa ganito, FOB shipping point o FOB destination. So diha pod magbase si accounting kung unsaon niya pag-record, mag-record na ba siya og pa-out sa system or dili pa. Okay? So FOB shipping point kisa gito owner na. So ang owner kung FOB shipping point ang owner sa merchandise is si customer if maabot na sa iyahang premises ang items. So nana gid sa ilahang location. Ang FOB destination is si sakto ba? Or bali? Wait ako sa remember ha. Lagi. So FOB ay bali di ay. So FOB destination ang owner ana sa merchandise is the seller ma-transfer lang ang ownership abot na gid sa customer. While ang FOB shipping point, the customer will be the owner upon the shipment. Okay? So ana. Okay? So don't forget the topics gid sa inyo intermediate accounting. Okay? So pa ko'y highlight diri kini is the automated naman na siya. More on basta basahan ninyo. The same ra man gyapon na siya, ang kalahian lang gid is kuan lang gid kay siya kanang same gid siya concept basta as to the specific flow lang siguro mag-differ. So ang akong ma-share ninyo is based on my actual gid na experience. So experience na ninyo but just kanang be familiar lang but at least na mo'y idea what is that kanang mga process. Okay? So kini mo na siya batch kani is more on the collection na ni siya. Okay? So sa collection pod guys, based akong experience kato akong company nga gi-workan is sometimes ang mo collect is usually magud ang collection or ang payment ni customer is through check. So dili gyud na siya mo hatag og cash. Okay? Kay wala man siguro mo order og dinaghan nga wala man siguro mo order nga ginagmay. Okay? Labi na mga big establishment. Like sa mua is more merchandise man siya, i-display siya sa mga grocery. So dili gyud na makuha siguro usara ka karton. Okay? So ang pagbayad pod is dinagko. So order is dinagko. So ang pagpay is through checks. So usually since ang sales agent man ang kanang na-adjust contact sa customer, so i-course through pod ni sales agent ang pagkuha sa cheque. And then ang kanang nga cheque is of course dili na siya pay to cash. Okay? kanang na siya ay maka-question ka sa internal control sa client sa customer if the pay of the check is cash. Okay? Kanang pay to cash. Meaning, ang kanang check nga pay to cash is kung kinsa ang holder ana nga check siya maka-pa-in cash. So therefore, if ang customer nag-issue og check pay to cash, so grabe ka risko ang cheque. So labi na kung dagko. So it should be named gyud sa company. Okay? Name ni customer or name ni supplier gyud. Okay? That is one of the major gyud na internal control in terms of expenditure cycle. So sa ato apod, inig-receive na to ana is siya? Kaning aside sa naay mo collect ana sa cheque gyud is mo inform man pod ang accounting to accounting. Okay? Mo inform na sila nga na sila gi-receive na payment. And then the normal man pod bisang experience is mo tawag na sila na nanay cheque dire available na ang cheque
check namo pakuha lang sa Messenger. Usahay pod Messenger ang mokuha. Kay ang kana mo gud guys, usually the payment of the customer to the supplier is through check because together with that check is the 2307. Okay? Again, involved na po tag tax. Medyo complicated siya but if you can connect gyud the accounting world malingaw ra ka. So inig sa customer na side, inig prepare nila sa check i-attach gini ang 2307. So unsa may gamit na ng 2307. So ang kanang 2307 is the withholding tax na ni customer from their purchase of the merchandise. If service pod, ang withheld as to the service nila nga gi-avail. Okay. Again, if goods pila to ka percent? 1%. If service, 2%. So sa akong experience is more on merchandise man gid to siya. So naagi 2307 of 1% gyud. So since dinagko man siya ang ilang amount, so mag-issue gid sila 2307. Okay. Labi na kanang katong mga top sana siya top one of the nasud siya sa top 20,000, top 10,000 nga companies sa Philippines. So need gid sila mag-withheld og 1 og 2%. Okay? Sakto ba 1% is for the merchandise and 2% for the service? So confirm lang ha sa chat if nabali ako ang na-remember. Mo na siya. So together with the collection is the 2307. Kay inig-record man pud ni accounting ana kay i-recognize niya ang gi-withheld. Okay? So to give you overview lang as to the recording. So, di ba if mag-record ta og sales, so di ba mag-AR ta. Okay? Again, kita ang provider ha. Then sales. Okay? Ay. Isura gid magsuwat og kanang mouse ang gamit. So sales. And then together ana is perpetual man na kasagaran basta dinagko. Okay? So ganito yung debit ani, cost of sales, and then inventory, decrease ng inventory. Okay? So ini-collect ana, so kini nagin na siya kanang sana siya creditable withholding tax. So inig-issue na cash nya aside kanang mga discount kana hisgutan sa inyong receivable na topics sa inyong intermediate accounting. Di ba naman to yung mga cash discount, sales discount, allowances. So, appeal po na ang tax. Okay? So, siya. Dere, withholding tax. Depende sa account title nga gigamit ni company ha, but usually, withholding tax mo na siya. Withholding tax kinang term. And then, credit, AR. This is for kanang basic lang nga recording if wala siya discount. Okay? So, kana debit, then credit. Okay? So, kini. Muna siya attach nga document together with the cheque. Okay? So, for the cheque, ang mohandle na is the treasury. Okay? Ang i-forward lang ni collection to the accounting is atong resibo and then kini nga document. Okay? I-compile man na nila. Okay? Kini kay attach man na inig file na pod sa BIR. So that's tax na siya nga aspect, but mo na siya ang overview good. Okay? Miski complicate gini mo imong discussion. Complicated siya but that is how you will appreciate good the accounting world if inyo i-connect ang mga subjects. Okay? So na sana ninyo. Kani ako na lang ni ako lang ni discuss gamay. Kani mailroom is more on kana ganing mo receive sa notification if na ay collection. So kana. So naay mga companies pod nga kana ganing bank to bank na kanang mga unsa na siya. Usually kay bank to bank or kanang mga payment centers nga ikuan mo na siya kanang kasagaran mga batch kanang term nga batch ito siya gibutang sa babaw batch cash receipts kanang example
payment bayad center. So ang pag-forward ana ngadto ni supplier gyud or the recipient gyud sa payment is through batch. So ang pag-record pod ni recipient sa collection is through batch pod. So kana. So kini cash receipts. So naay cheque man jud ang pinaka dapat jud na form of payment. Aside sa direct na nga payment like bank to bank para mga online kana. And then record receipts, then kini file, then kining A is connect na siya ninyo sa data processing sa system na siya. Okay? And then kini receivable, so ang kining remittance list either notification ni siya or kuan, depende basta list na siya or remittance notification nga basis for the recording na pod ni ER. Okay, so kana. And then kana review, recheck. Inig-pick up man pod na ni AR sa system, iya mo sa na i-double check kung sakto ba jud ang gi-pay ni customers, and then mo na siya mag-record na siya. Okay? Again, in terms of recording, dili lang siya nga 'di ba inyo nahibawaan sa accounting yun is as long as na document, that would be your basis to comply with sana siya nga concept objectivity man siguro sa inyo accounting 1 katong dapat na adyo siya supporting document. So dili lang na siya as long as na document i-record ayon, no. In the actual, it should be before na siya ipasulod sa system, that should kanang undergo review process. Okay? Samot na ang kanang system ninyo is dili siya ganing ma-edit. So it should be inigpasulod sa system, dapat sure jud ka na sakto na imuhang gi-entry or sakto na imong gi-pick up. Muna kasagaran nga companies guys, labi na kanang dagko na ay ER personnel, na apoy cash personnel, na apoy AP. So muna siya nga separate na sila para ma-focus gyud ang personnel. Okay? Ang ka-disadvantage lang ana is if ikaw personnel ganahan kag wide ang imong work, so ma-bored ka kay specific lang ang imong work. But mo na siya concept nga nung naay mga companies nga separate ang AR group, separate ang mo record sa AP, separate ang kana. So mo na siya ang concept. Kay it needs to be sakto ba kung grammar? Basta need siya kanang review before pasulod sa system. Okay? Doon naman yung mga human error, but dapat at least gi-review gini mo, dili ka mo dito og record. So from this kining cash og sa AR, so mo na siya ang pag-process na sulod sa system. Okay? So kini pod si controller office is more on the kanang treasury. Sila pod ang treasury man god, more on sila ang mag-update gyud kung unsa na ang fund ni musta na ang funds. So need po na nila know ang mga document. Okay? So kana kini kana mga araw-araw guys, mo man mo guide gid sa inyo ha, diba? Araw-araw. So gani, familiar mo ana. Okay, so dili lang ko ma-highlight. So kini ako po di-highlight kining point of sale. So kining point of sale is observe gini ninyo sa kanang mga grocery stores, kanang mga department stores nga dili na siya need og credit limit na or credit process nga inopen ninyo ang credit worthiness sa customer. Okay? So kining point of sale is automatic gid siya, inig buy ni customer either cash or credit card or any form of payment dito dayon issue sa sale. Okay, so mo na siya mga point of sale. Kini pod cash or credit card, and then kana resibo, and then if kabantay mo kung namoy masugatan nga sa grocery bitaw na iatag nga credit card voucher or kanang murag receipt pod para sa credit card aside sa resibo sa merchandise. So kana.
one of the kanang murag makaingon nga one of the gyud kanang should be practice gid sa mga accountancy student or accounting people is observant gid mo. Kay daghan mo makat-on when you observe lang. Though dili mo ka-touch or dili mo ka-hands-on, but if you observe, daghan mo makatunan. Okay? So kini, example na grocery mo and then ang nag-una ninyo is nagtan-aw mo sa ilang transaction niya, credit card iyahang gigamit. So makabalo gid mo nga, okay. Aside sa resibo sa merchandise, gitagaan po siya resibo sa iyang credit card nga gi-swipe. So, kana. So maka-learn na mo. Okay? Mana-practice niyo ang pagka-observant. So, kana. And then, usa pa kong i-highlight. Kini mo ron entries naman ni siya. Okay. So, dali nata sa audit jud. Okay? So, sa revenue cycle na atong objective, controls and test of control is ang basic ganinyo nga inyong i-highlight ani is the revenue should not be understated. Okay? Dapat dili understated ang revenue. Sa expenses pod or sa expenditure cycle, ang inyong basic yun nga inyong iput sa inyong mind as auditor is dili overstated ang expenses. Okay? So, muna siya basic ninyo nga dapat ma-remember when you audit revenue and expenses. So, kini, revenue, so dapat dili siya understated. Okay, again, one of the highlight man gud ni siya sa reportorial sa government offices. Okay. Of course, man siya basic yun, pinaka first na item to consider when we compute tax. Okay? Mas malipay pa sila kung overstated ang revenue kasi understated. Muna siya nga, conservatism, revenue should not be understated by the company. Okay? So, muna inyong objective yun. Okay? So, kana. So, these are the audit objectives in application to the assertions. Okay? So, na-review man siguro na ako, no? ng assertions. So, again, the assertions or the general assertions, para dili mo makalimot, ang iyahang acronym is, so, ganito, perceive muna siya ang, diba, perseverance mo man na siya kasagaran i-kuan gid sa inyong structure to para makauman jud mo sa accounting, sa accountancy program, you have to be perseverance gid. So perceive is more on kini presentation disclosure, E is for existence and occurrence, R rights and obligations, C is completeness and naman na siya kuyog. And then V is for valuation and allocation. Ang kining accuracy, sometimes i-associate na siya sa valuation. Okay. Kaya sa valuation, ang inyong highlight is sakto ba ang iyang pagka-value? Pag-joker, So, kana, mo na siya nga ma-relate ang accuracy to the valuation. Okay? Para dili makalimot ha, mo na siya. Perceive. Kana input controls kini test of credit procedure. So when you audit man good sa revenue, dili pa need nga mo adto mo sa credit department nga mag subay-subay mo dito. So as long as you can kanang understand gyud sa ilang main process, so okay na siya. Bali you sana siya pagkuan ha. Moto kung giingon ninyo nga when you audit revenue, your basic the basic foundation gud ana is your understanding gud sa company's operation. Okay? So, mo na siya nga failure to apply credit policy correctly has implication gud sa uncollectible accounts. Mo man na gi-control gud sa credit limit na process kato kung giswat ganiha. After sa sales order, i-process siya to credit limit na credit worthiness sa customer. For those nga mga utang, of course. So, if dili man na siya i-establish diha, grabe ang kining mahitabong uncollectible accounts allowance. Dako kaya ang impact ana sa AR. Okay, kung sigag issue
sige kag hatag og order ni customer kay mao na ang ganahan ni sales department para mudako ilahang sales reported, but the actual collection of that sales is very low. So muna nga to usa na siya to confirm gyud sa akong giingon nga sales department and accounting department are sometimes in conflict gyud. Okay. So muna nga ah, ang ato ang accounting mode is more on control or di usa na siya mura gani siya benefit over cost gyud. Okay. So muna. So kana hindi kung dili i-control na sa credit department or sa dili na i-test ang credit limit or dili i-verify ang credit worthiness ni customer, ma-prone gyud ta to higher allowance for uncollectible accounts. So muna siya. You have to understand gyud sa you have to have lang the basic understanding on how the credit policy is being applied. Okay? Kini more on sa mga pag-input naman na. Okay, you read on that one. Kini batch control. So batch control are used to manage high volume transactions data through a system. The objective of batch control is to reconcile output produced by the system with the original input originally entered into the system. So it was this was already introduced sa previous katong chapter 7 or 6. Chapter 7 kana. So kini more on wala ko kaagi gid aning ganing batch kay sa as auditor man gud kay more on ani man gud ta mo focus sa mga figures okay, sa mga reports. So at least you have the idea lang about ani. Okay? Basin ay ma-employ mo sa ay dili gyud siya basin dapat ang inyong primary gid na objective is to be employed to one of the kana ganing big auditing firms gyud para dako-dako mo og experience. Okay? Kana wala mo suka agi gud ani. So you have to read lang that one. Walang i-highlight na mga importante ha. Kini transaction logs. So ang kanang mga transaction logs guys, if kabantay mo sa inyong QuickBooks, dili ko familiar sa output sa QuickBooks, but most of the systems gyud kay naagi na siya mga transaction reference number, di ba? Aside sa kanang normal nga document number, naagi na sila mga reference number, transaction number, that is to trace man gud og unsa nga mga transactions ang na itabo sa system. Okay? So in terms of substantive test pod, okay? So again, sa inyong auditing first magkanda gyud mo understanding sa client. Then if we focus sa revenue cycle, you have to understand how the operation of the client is being done. So kana i-document ninyo ang understanding and then you after na mag-test mo sa ilahang process. So tracing usually nabuhaton. So ang tracing you will kana ganing get a sample of a sales order and then i-trace ninyo sa ilang process. Okay? If ang ilang process ba or actual implementation is takdo sa ilahang documented na accounting process, accounting procedure. So muna siya ang tracing. So from the document to the records. So inyo lang subayon good. Dili necessary nga to pa mong warehouse no. At least na lang sa system lang inyong matrace kung how the process is being done. Okay? But nindot pod na nga gikan mo sa sales order, yung mo adto mo sa warehouse nila, so, dala na pod na suroy-suroy. Okay? Labi na kung ang ilahang mga location is lagyo. So na nga as auditor pod makabihay gid mo. Okay? So mo na akong experience. As to the substantive test pod, so if I remember mo sa inyong auditing theory, substantive test involves pila ganito ka ihang procedure. Substantive test of ako sa ibalik.
Okay, kini akong gipangita akong note. So, sa substantive testing, di ba naman tayo duha, no? Test of details and analytical procedures. So, in this kanang, asa gito akong giread? Wala na akong na-highlight. In this revenue cycle, so, dili na siya ingon nga mopili mo og usa lang. So, in every audit gid ninyo, if you can evaluate nga dili siya sufficient ang usa lang ka test, so you have to combine, or if you combine those necessary nga audit procedures nga needed gyud sa situation. Okay? So, sa inyong auditing theory, you were given man the test nga dapat ani. So, kana na siya, basic lang na siya nga guide. But in actual scenario, you have to evaluate those relevant or kanaganing applicable gid na procedures na dapat ninyong i-apply. So, for the audit of revenue, you have to do test of details with analytical, okay, analytical procedure. Okay? So, kini. So, again, sa ganitong test of details, so natoy duha pod ka test under the test of details. So, ako na lang isuwat para na mo notes. So, saan siya? Wala lang. Type. Substantive test. So, na siya duha. Test of details. And then, analytical procedure. So, from the term itself, analytical, more on mag-analyze mo. So, ang kini is more on, sana siya, mag-analyze mo sa differences, mag-set up mo daan sa inyong mind og expected na output, and then you compare it with their records. Okay? So, muna siya basically analytical. From the root word analyze. So, mag-analyze mo og data. So, ang kining test of details po, naapo na siya duha. If you can remember sa inyong auditing theory, that would be test of transaction and then test of balances. Okay, kana. So, ang test of transaction is useful if smaller value or smaller volume of transactions representing relatively material amounts. Okay? Small volume of transaction, meaning example, 100, bali, tulo lang siya ka entries, 100, 200, o 300, so total na is 600. So, gamay ra siya, do, tulo ra siya ka transactions, tulo ra siya ka details, but material man ang ihang by specific transactions. So, mana siya ang test of transaction. Ang test of details is, this is useful if large volume of transactions representing relatively immaterial amounts. So, example, 4, 6, 8, then dagan kaayo, then ang total niya is 40. So, muna siya test of balances. So, if ingani gani ang ihang data sa list of data nga inyo na-generate, mag-test of balances lang mo kay gagmay man iyahang amounts, then relatively immaterial ang amounts. Okay, daghan pa jud kayo siya. Okay, so mag-test of balances na mo, but if ingani material ang amounts, nya gagmay ra ang specific transactions, so mag-test of transactions mo. Okay? So this will parallel to what kind of confirmation? So, ang kining kuan guys, ang kining manggong revenue mo na nga kasi ako man akong giingon nga the basic foundation of auditing revenue cycle is your understanding, because this will parallel man good audit to the AR. Okay? And then cash collection. Okay? So, mo na nga dili kayo na siya ingon nga kanang solely lang nga mag-focus mo sa revenue. No. Ang kining revenue is associate gini siya sa lain nga account. So, mo na siyang auditing
two accounts simultaneously. So kana mo na nga understanding gyud ang basic kay parallel man siya sa AR, which is ang AR is heavy gyud ang iyang procedures. Okay? So example sa analytical procedure sa revenue, i-associate ninyo sa AR is kanang namoy beginning, 'di ba? Beginning AR, last sales, and then ending AR. So namo expected nga kanang collections, and then if inyo hasang i-workback, so maka-determine mo kung pila gid supposedly dapat sales gyud if saktong ilang reported na revenue. Okay? So mo na siya analytical procedure, the tuyok-tuyok of the transactions. So next is the testing of the accuracy and the completeness of the assertions. So sa completeness guys, na ato gi-share amo ang structure before. As a review siya actually. Kuan. Bali, example, duha ka box. Okay, So if you are testing daw, example, kuan na siya diri transactions. And then naapod siya diri mga transactions na. So if you are testing daw the completeness, if kani A, butang A, then B. So if you are checking the completeness of transactions nga naa ni B, ang imong buhaton is pangitaon nimo if naay dapat B nga naa pa ni A. Okay, nasubay ra. So again, if you are testing the completeness, if complete ang nasa sulod ni B, example si B is puros na siya diri red. Okay, mga red na siya. So to check if complete na si B nga mga red na mga particles, if imo i-check si A if naay mga red dinhi. Okay, kay na if naa gani mga red dinhi, meaning dili complete si B. Dili pa complete si B because naa pa may B nga naapay naa ni A nga dapat naa ni B. Okay? Subay ra no? So again, you can check the completeness of members under ni group B if wala na siya'y member nga naa pa ni group A. Okay? So mo ang completeness. And then opposite daw na siya when you check existence. Okay? If i-check ninyo existence, i-check ninyo existence sa members ni B, so ari mo ni B mag-focus. Okay? Kung ni naaba na si kini number 1, number 2, number 3 kana mo na siya ang existence. But if completeness nga nag-check mo sa completeness ni B, ari mo sa pikas. Mag-check mo if naay belong ni B na naapan letter A. Okay? So hopefully nasubay ra ninyo no. Ba pero mao na ang kanang murag ihang term anay. Murag pag picture out kung unsay buhaton sa completeness of existence. So sa completeness ni revenue, so mag-check mo mag-check mo sa completeness if complete ang record ni revenue. So magtan-aw mo sa katong source if naabay unrecorded didto. Okay? So dili mo magtan-aw, example nag-check mo sa revenue na subsidiary. So list of sales nila. So pag January, February, March. So if mag-check mo sa completeness and then you are looking at the record, of course, lagi na sila diha kay nasulod naman na. So to check if complete ang record ni sales, you have to check if naabay na bilin didto ni source document under ni lahi nga department or katong initiating department. Okay? If inyong gi-check if mag-check mo if tanang bang sales order nga sulod sa accounting period is nasulod ba jud. Okay? So mo na siya ang concept. Okay? Again, if you are checking if complete ang record sa sales, ayaw mong tan-aw sa record ni sales.
adto mo sa iyang source or initiating part, tan-aw mo if naay sales order dito nga wala pa na record. Kay kung naa gani sales order dito nga dapat masulod, so meaning ang kanang sales na record is dili pa complete. Kaya na pa may nabilin. Okay? So mo na siya ang concept ha. So hopefully inyo ra nasubay, but mo na siya. Mo na siya pinakatumpak na analysis when in terms of existence and completeness. Okay? So kana. So ako highlight diri. Kini, test of existence assertion. So kini, when you check the existence, di ba kato kung gisuwat ganiha, gipakita ganiha, gidraw A ug B. So if you check existence ni B, so focus mo ni group ni B. So if you sa actual scenario, if you are checking for the existence of the record of sales, you look or you focus on the record. Okay? So when you focus on the record, mo na diha na mosulod si confirmation. So pili mo kung unsa inyong i-confirm ana. Okay? So mag-differ pod na ang inyong confirmation of accounts receivable depende sa content sa record. Okay? So if kanang dinaghan siya nga transaction but gagmay rang amounts, so mag-differ gid siya sa procedure or confirmation if gagmay nga transactions but dinagko. Okay, mag-differ gid sila. So dili siya ingon nga basta confirmation dapat positive, confirmation kung inani dapat negative. No, it will always be dependent on the actual scenario. Okay? So if you are using the test of details on the transaction, so again, the test of details of transaction is useful when smaller volume of transactions representing relatively material amount. So if kana, so mag-confirmation mo. So magdepende na lang kung inyong pag-assess is positive ba or negative. Okay? But the difference between the positive and negative confirmation is that sa positive, you are expecting for a reply good. But for the negative, mag-expect ra mo og reply if dili takdo ang record. Okay? So mo na ang difference. Okay? So positive confirmation, the recipient is asked to respond whether the records agree or disagree. So mag-wait gyud mo og reply. Okay? So ang disadvantage ani niya is mag-wait gyud mo. So if tapulan ang customer mo reply, so wala sige mo follow up sa customer. So mo na siya kasagaran gamiton namo bisa akong experience negative gyud. So mo reply lang if disagree. Okay? So if walay reply meaning agree. Okay? So kana di nato padugayon kay mag-start gud mo audit January after end of the calendar year sila, so January mo mag-start, then mag-file sa ITR April. So kung mag-positive confirmation mo niya daghan kay mo gipa-confirm impas gyud. Okay, so kana. And then for the testing of the valuation, this will involve na kaning compute mo sa aging. Okay. So sa aging guys, if you can still remember, katong na ay 0 to 30 days past due, 31 to 45 days past due, may nato. So si company ang mag-provide ana. Okay, dili kamo ang mag-analyze. Okay? So as auditor, you have to ask for that aging. And then if dagko ang company, of course, depende sad sa ilang use na pag-analyze sa ilang allowance. Okay? But for me, sa akong experience sa una, dagko nga company katong dagko, aging ilang gigamit. So tagaan ko nila og copy sa ilang aging of accounts receivable. Okay. So kana. Dili ka mong magbuhat ana ha kay if ka mo magbuhat na you are kanang nag-join na mo sa pag-develop sa or pag-create sa FS. Nga dapat dili ka mo ma-involve. Okay? So you have to ask for that kanang data aging. And kanang aging of accounts receivable guys,
usually ang moadapan is kanang mga full PFRS. Okay? Ang kanang mga SME, mag-aging pa na sila. Estimate raman na ilang allowance. Then, usually po sa ilaha is dili kay sila mag-estimate og allowance. Kaya ginagmay raman na. So, most probably, collectible ra gyud na ang ilang mga receivables. Ang kining sa dagko, kining mga full PFRS, so mag-aging gyud na sila. Usually, gyud nga ilang gamiton is aging. Okay? Samot na katong client na kung aning kay sila mag-work sa ilang kuan kanang mga records, very kuan gyud siya detailed. Though kato akong experience sa katong dakong company, stress siya jud kay dako man, but cooperative asa na cooperative sakto ba ang term? Kanang grabe ka cooperate pud ang staff ba. So kana mo na light ra pud ang work. Though dugay lagi ko to, but dili gyud siya ingon nga bugat kay mo cooperate ra man ang client, okay, ang mga staff. So kana. Oh, ano naman data? Yay! So, I think kana ra ang akong i-highlight. So, you continue lang reading, and then if you have questions, you can send questions sa chat. Okay? So, that will end chapter 9, auditing the revenue cycle. Thank you.